This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. So alhamdulillah, muli po tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahintulutan muli na tayo ay magpatuloy sa ating programa insyaAllah at mapagsaluhan ng isa ng pong paksa bilang karugtong ng nakaraang paksa insyaAllah. Kung saan dito lang po sa inyong stasyon, sa inyong programa Islam Solution for Humanity, dito lang sa inyong stasyong Smile FM 98.3 Balanga Radio Station. Sa mga nais pong mapanood ng live at mapakinggan tayo ng live, i-type lang po sa inyong mga internet at i-click ang www.ustream.tv/channel/smile/radio-98-3-FM. At sa mga nais magpadala ng mga mensahe, ipadala po ang mga mensahe sa aming Facebook account or gamit ang Messenger. Nga po, hanapin lang po ang Musa Gerald Madrona at Imam Saleh Biray. At sa mga nais po magpadala ng mga katanungan, doon lang po sa kanilang Messenger. Opo. At insyaAllah, bago po nakuha ng paksa, binabati po natin na pinaabot ang isang napakagandang pagbati sa lahat ng kapatidang Muslim na nakaabutan ng programang ito ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At ganoon din po sa ating mga masugid na tagapakinig at sumusuporta sa ating programa, insyaAllah sila Sister Zainab at sila Brother Ayub sa kanyang pamilya. At ganoon din po kay Sister Amal Islam at kay Sister Gladys Kilang, pinapaabot po namin ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At ganoon din po sa ating mga kapatid na sila Brother Nasir Timan sa kanyang pamilya, kay sa kanyang tatay at kay Brother Bani sa kanyang may bahay, at kay Brother Yuga Khalid. At ganoon din po kay Brother sino pa yung mga brother na nakikinig, sila Brother Malado dito po sa Balanga, at kay Pres Sultan at alhamdulillah, at saka din po kay Sister Perlita, at kay Sister Norjana Rodriguez. Pinapabot po namin ang pagbating Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa pamilya ng ating imam at aming pamilya, alhamdulillah. Inshallah, bago po natin binibigay po natin ang pagkakataon sa ating imam, inshallah. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ang lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya lamang tayo palaging pumupuri, humihingi ng tulong at kapatawaran. Kaya't ako'y nagpapakupkop sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa aking masamang gawa at masamang sarili. At ang sino mang pinatnubayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang maligaw mula sa matuwid na landas ay walang makapagbibigay ng matuwid na patnubay maliban lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganoon na lamang ang ating pasasalamat tayong mga kamusliman na linikha tayo na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay walang katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin naman ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganoon din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Alhamdulillah, isa na naman pong pagkakataon na kung saan ay pinahintulutan na naman po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo po ay muling magkasama-sama sa programang ito at ipagpapatuloy po natin ang mga paksahin natin na kung saan ay gawin po ito ng malaking kapakinabangan sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating buhay bilang isang Muslim. Ipagpapatuloy natin ang ating paksa na kung saan po ay matyaga at masumikap po nating hinihimay-himay ito upang sa ganun po ay malayo tayo sa kamalian insyaallah sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga paksa po natin, gaya ng sabi natin, ay may konektado o may kinalalaman po ito sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, maging ang voluntaryong pag-aayuno po. Ano po? Kaya napakahalaga po na masabaybayan natin ang mga paksahin nito bago dumating ang buwan ng Ramadan, at pagpasok ng buwan ng Ramadan ay insyaAllah ay pinapaksa pa po natin ang bagay na ito. So dumako po tayo sa pangalawang haligi po ng pag-aayuno. Sa nakaraan po ay nasabi natin ang unang haligi ng pag-aayuno ay ang intensyon. Ngayon po ay dadakuhan natin ang pangalawang haligi. Ito po yung pangalawang haligi na kailangan magampanan ng mabuti ng mga Muslim, dahil kung hindi po ay hindi matatanggap ang ating pag-aayuno. Tandahan po natin, kapag ang haligi ay nawala sa mga ibada natin o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating pagsamba ay hindi po tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya napakahalaga po na malaman natin ang mga haligi ng pag-aayuno. Ang pangalawa po na haligi ng pag-aayuno ay tinatawag na az-zaman. Ito po yung oras o panahon, kung gaano katagal, gaano ang sukatan ng haba ng iyong pag-aayuno, kailan ka maaring kumain o huminto ng pagkain, at kailan ka maaring muli na kumain. Ibig pong sabihin ay ito po ay bumulang bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw ay hindi po dapat nararapat nasisira ang ating pag-aayuno. At ito po ang pangatlong haligi ng pag-aayuno, ang mga nakakasira. Kaya mahalaga po na malaman natin ang kung ano-ano ang mga nakakasira sa ating pag-aayuno. No po, yun po ang pangatlong haligi ng pag-aayuno. Sa banal na Quran, sinabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, chapter 2 verse 187, wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul ghaidi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul ghaita aswadu minal khaytil aswadu minal fajr. So sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kumain kayo at uminom hanggang sa ang maputing hibla ng bukang liwayway ay maging lantad kaysa sa hiblang itim. Ibig po sabihin, yun po ang palatandahan ng bukang liwayway. Yaon po ba ang puting hibla ay nananaig na sa maitim na hibla. Yun po ang simula ng bukang liwayway. No po. Ibig pong sabihin ay mayroon tayong dalawang uri ng bukang liwayway. Isang sinungaling na bukang liwayway, isang totoong bukang liwayway. Opo. So, para po malaman natin itong puti na nananaig sa itim, ay baka makita po natin ay magsimula po tayong
mag-ayuno, hindi na kumain, ang totoo po nito ay maaari po kayong kumain sapagkat ang nakita ninyong puting hibla na kung saan ay ito po ay peke, hindi po totoo, ito'y sinungaling na bukang liwayway. Ang tanda po ng bukang liwayway na sinungaling, ang kanyang puti na hibla, ito po ay parang buntot na kung saan ay magsisimula ito sa silangan at paakyat ito papuntang kanluran. Kung matitingnan, makikita ninyo ang puting ito ay pataas po ang kanyang pagliwanag. Ngunit hindi nagtatagal ito ay naglalaho, nawawala, biglang magdidilim. Ibig pong sabihin yan po ay sinungaling na fajar. Hindi po adlang ito para tayo ay umiwas sa pagkain at pag-inom at pakikipagtalik sa ating mga asawa. Ibig sabihin, malaya po kayo. Ang totoo pong fajar ay yaong pong kapag nakita nyo ang puting hibla na ito po ay horizontal na makikita nyo na dadaig niya ang itim na kanyang tabi, ito po ang totoong fajar. Ito po ay pahalang, hindi po pataas. Pahalang po siya, makikita nyo ito na pahalang ang kanyang liwanag. Kapag nakita nyo on the spot ang pahalang na liwanag ni ito, at ito ay aakyat ng pataas papuntang silangan na po. Ibig sabihin, ito po ang pahalang na ito kapag nakita nyo ang guhit na gabuhok na puting ito sa hiblang itim na naig ito na pahalang, ito po ang tinatawag na bukang liwayway. So dito po ay hindi na kayo maaring kumain, hindi na kayo maaring uminom, hindi na kayo maaring makipagtalik sa inyong asawa sapagkat po ito na ang simula ng isa pong pundasyon o haligi ng pag-aayuno. Ang zaman o oras o panahon ng simula ng pag-aayuno. Ibig sabihin, simula na po ito ng pag-aayuno. Bawal na po ang kumain. So bago po dumating ang bagong luwayway, nararapat po ang isang Muslim ay makakain, makapagsahur na tinatawag. Mainam po na siya'y kumain na malapit na ang oras kung saan ay malapit na ang bukang liwayway na totoo, hindi yung sinungaling na bukang liwayway. Okay po. So dapat po ay mas mainam na tayo mag-almusal at mas mainam kung ito ay nalalapit na sa fajar, bukang liwayway. No po? Dahil dito ay mayroong kasing mga biyaya ito. Marami po ang biyaya ng pagkain natin bago sumapit ang bukang liwayway na tunay. Gaya na sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." No po? So mayroon biyaya sa ating pagsasagawa ng almusal bago sumapit ang fajar, ang tunay na fajar. So ang unang biyaya, bago ko pasukin ang paksa at bigyan natin ng detalyado ang panahon o oras ng pag-aayuno, ay nais kong maiparating sa inyo ang mga ilang alimbawa ng biyaya ng pagkain natin ng almusal bago mag-ayuno. Ang biyaya, alam natin mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ay nagmumula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. See? Ibig sabihin, kapag sinunod mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan ka niya na kumain ng almusal o sahur sa bukang liwayway, ito ay pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So magkakaroon ka ng biyaya dahil sa pagsunod mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami sa ating mga kamusliman na kung saan hindi pa rin minsan binibigyan ng atensyon ang pagkain ng sahur sapagkat hindi nila alam o baka nakakalimutan nila na ito po ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay gawain ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam natin na tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang ating huling sugo at alipin. Nakahanda tayong sumunod sa kanyang mga ipinagutos at mga ipinagbabawal, lalo na ito ay mga obligadong iwasan at obligadong mga tungkulin, sapagkat siya ang magandang halimbawa upang sundin at pamarisan. So kapag sinunod mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tanda ng pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ganito, ang pagsunod na ito ay mayroon tayong biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Allah. Mayroon naman sa ating mga kamusliman ang kumakain sila sa kalagitnaan ng gabi o bago matulog sa gabi ay kumakain na sila. Dahil ang dahilan, sila'y nangangamba na sila baka hindi makabangon agad, sila'y nangangamba na hindi sila makakain. So ito ang kanilang mga pinangangambahan. Kulang sa ganito, ang bibig sabihin ay kulang tayo sa pagkainteresado. Kapag ginagawa natin ang kumain tayo sa bago matulog o kalagitnaan ng gabi dahil nangangamba tayo na baka hindi makapag-almusal, magising tayo after fajar na, ang ganitong gawain ay kakulangan sa pagkainteresado na makamit natin ang biyaya ng sahur. Yan ang katotohanan.
ang ginagawa ng mga ganitong gawain, pagkain ng ating gabi bago matulog, sapagkat nangangamba ka na baka hindi ka magising, ay kulang sa paghahanda, pagkainteresado ng sunna, pagkainteresado ng biyaya ng sahur, sa ganito ay salungat ito sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isa ito sa dahilan upang malayo ka sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumakain ang pagkain ng sahur na kung saan ay malapit na sa Fajr. Ito ang sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito ay magiging ganap ang biyaya na makakamit ng isang Muslim kapag ito ay kanyang ginagawa, pinamamarisa niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito ay hindi siya agad nagugutom, napapanatili mo ang pagsasagawa ng pag-aayuno nang hindi ka nahihirapan. See? So nakita mo ang isang biyaya, kapatid, sa pananampalataya. Kapag ikaw ay kumakain ng malapit sa Fajr, hindi katulad ng gabi o bago matulog, kalagitnaan ng gabi, pagsapit ng Fajr, sila ay gutom na. Kapag hindi sila nakapag-almusal na malapit sa Fajr, mahihirapan sila sa pag-aayuno. Samantalang ikaw na kumain, katulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumain ka ng malapit sa bukang liwayway, yung tunay na bukang liwayway, so hindi ka agad nagugutom. So sa ganito ay nagagampanan mo ng mabuti, ang maayos ang iyong pag-aayuno, sapagkat hindi ka nalalagay sa kahirapan, sapagkat hindi ka agad nagugutom. So iyan ay isa sa magandang pinakaparaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung bakit siya kumakain ng malapit sa Fajr, upang hindi agad magutom, upang hindi tayo malagay sa kahirapan sa ating pag-aayuno. So another blessing ng ganitong uri ng gawain ay ang pagsunod sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang pag-uutos, at alam natin, ang kanyang pag-uutos ay pagsunod ito sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pagsunod sa Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsunod ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ganito tayo ay kanyang gagantimpalaan. At sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa pagsunod sa kanya, ay hindi malayo na makamit natin ang habag at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ang maraming pinalalampas ng mga kamusliman na maaring makamit pala nila ito kapag sinusunod nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay magsahur, kumain bago dumating ang tunay na bukang liwayway nang malapit sa Fajr. At another blessing, yaong magkabit ng biyaya dahil sa sala ng mga anghel. Alam natin, para sa mga taong mga Muslim, ang mga anghel na kumakain ng sahur, na ito ay sinabi ni Ibn Umar mula sa sugo ng propeta, mula sa sugo ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga anghel ay humihingi ng biyaya sa mga taong kumakain ng sahur bago dumating ang tunay na bukang liwayway. See? Alam natin, ang mga panalangin ng mga anghel, dahil sila hindi nagkakasala, ay hindi itinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. So another blessing, ang pagkain ng ganitong bukang liwayway, tunay na bukang liwayway, pinaghahanda natin to, natututo tayong tumayo bago Fajr. Natututunan natin bago tumayo bago Fajr, kung saan dati tayo mahirap o nabibigatan sa pagtayo ng bago Fajr. Dito natin na ensayo, napapractice natin na tayo ay matutong tumayo bago Fajr. At dito alam natin, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag, ang kanyang pagpapatawad at pagbibigay ng biyaya, na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hinahanap niya bago sumapit ang Fajr, hinahanap niya sino kaya ang humihingi ng tawad sa akin ng aking mapatawad, sino kaya ang humihingi sa akin ng biyaya upang aking siyang bigyan. So makikita natin, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kursi, sinasabi niya ito. So dito isa sa kaparaanan matuto tayong tumayo bago bukang liwayway, at dito natin matutunan ang maghingi ng istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya at patawarin tayo at kahabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito ay mainam ito na natutunan natin ito. Tanda, dahil sa nakakasanayan nating magsahur sa buwan ng Ramadan, nasasanayan natin ang tumayo bago magbukang liwayway. No po. So ganon din, nasasanayan ng isang Muslim na kung saan, kung siya ay tamad magpunta sa masjid, dahil siya ay nagigising after bukang liwayway, after Fajr, so dahil dito pinaghandaan mo ang sahur bago bukang liwayway, natututunan mo ang makisama ka bilang obligasyon ng lalaki na siya makisama sa pagdarasal sa masjid. At ito, ang pagkain sa sahur, ito ay isang uri po ng pagsamba. Dahil ito ay inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod na ito ay isang gawaing pagsamba, at ang pagsambang ito ay magkakaroon ka ng biyaya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ilan lamang po ito sa mga biyaya na kung saan ang kagandahan
ang kahigitan, ang kahusayan ng pagkain natin ng sahur na malapit sa bukang liwayway. Ngayon po ay, halimbawa kung ikaw ay doubt, hindi mo alam, hindi ka tiyak kung ito ay tunay na bukang liwayway na, hindi ka pa nakatitiyak, ikaw ay doubt kung fajr na o hindi. Sa ganito po kayong mga Muslim, tayo pong mga Muslim, kung may doubt kayo, tandaan niyo po ito, makinig po ng mabuti. Kung tayo ay doubt, tayo ba ay doubt, hindi nakatitiyak, ibig sabihin may alinlangan ka, bukang liwayway na ba o hindi? Sa ganito po, ang isang Muslim ay maaari pa siyang kumain at uminom at makipagtalik sa kanyang asawa hanggat nakatitiyak siya, hindi siya nakatitiyak na ito ay fajr. Ngunit kapag nakatiyak ka na ito pala ay fajr na, hindi ka ba pwedeng kumain, uminom? Ibig sabihin, kung mayroon ka pang nasa laman ng iyong bibig, mayroon tubig halimbawa, o nakapondo sa bibig ng mong pagkain, o nakikipagtalik ka sa asawa mo, at nalaman mo na ito'y fajr na, so agad-agad mong itapon ang iyong pagkain, at o kaya nakipagtalik ay agad ka lumayo. Ibig sabihin, ang iyong pag-aayuno ay counted pa rin. Ano po? So tandaan ninyo, kapag may doubt kayo kung fajr na, hanggat may doubt kayo, maaari kayong kumain, uminom. Ngunit kapag nakatitiyak kayo, ito na po ang tamang oras, ang isang pilar sa haligi na simula na ng pag-aayon na hindi ka na maaring kumain, uminom at makipagtalik dahil masisira ang iyong pag-aayuno dahil wala na sa tamang oras ang ginagawa mong pag-aayuno. So kung narinig ninyo ang adhan, ang panawagan sa masjid, kung kayo ay doubt na nagdududa kayo na ang adhan ay parang hindi pa fajr, maaari kayong kumain at uminom at makipagtalik sapagkat alalahanin natin, hindi nakabase ang pag-aadan o orilo sa bukang liwayway. Tinitingnan natin ang basihan doon sa guhit ng hibla, kung ito ay lumitaw na ang puti na pahalang. Dahil kung ang fajr, ang adhan mo ay wala sa ganong punto na hindi doon akma sa guhit na hiblang puti laban sa idilim, ay hindi ito ang simula ng dapat i-adan o panawagan ng bukang liwayway sapagkat hindi pa pumasok ang bukang liwayway. So ang sino mang Muslim na siya ay doubt, bagamat mayroong nag-aadhan, siya ba'y titigil sa kanyang pagkain pag-inom? Kung ang adhan ay hindi pumasok sa bukang liwayway o doubt ka na wala pang bukang liwayway, maaari ka pa rin kumain at uminom. Ngunit kung nakatitiyak ka na ito ay fajr na, narinig mo ang panawagan ng adhan, ang adhan na ito ay akma sa bukang liwayway, kapag narinig nyo ang adhan, ay iwasan na ninyong kumain, uminom at makipagtali sa inyong asawa sapagkat nangangahulugan, simula na ng isang haligi ng pag-aayuno ang tamang oras na dapat iwasan ang pagkain, pag-inom at pakikipagtalik at iba pang nakakasira sa ating pag-aayuno. Yan po. Pagsapit naman, tandaan nyo po ito, sa pagputol. Kung ito ay pagsimula ng pag-aayuno, ang bukang liwayway, mayroon namang pagputol, paglubog ng araw. Pagsapit naman sa pagputol ng pag-aayuno, no po, ang pinakamainam na dapat gawin ay agad-agad mong putulin ang iyong pag-aayuno. Hindi yung pinaaabot mo na madilim na ang gabi, laganap na ang dilim, tsaka ka sasabihin mo, doon ka mag-break dahil doubt ka kanina, hindi ka natitiyak, baka hindi pa lumubog ang araw. Hindi po. Ang pinakamainam na agad gawin ng isang Muslim ay agad-agad niyang putulin ang kanyang pag-aayuno kapag ang buong bilog ng araw ay lumubog na ito. Kahit malinaw, nalilinaw pa ang kalangitan, ay tumigil, ay maaari na kayong kumain at uminom. Kapag nakita nyo ito sa kabundukan, ang bilog na araw, at nawala na ito, ang buong ring nito, buong bilog nito, ito ay consider na lumubog ng araw. Bagamat kung tataakyat ka sa taas ay makikita mo pa rin. Ngunit dahil sa wala ng posibilidad na makita mo ito nasa likod ng bundok, ayon sa ating mga scholar ay consider na ito na lumubog. Kung makikita nyo ito, ang araw sa dagat, ay kailangan makita nyo na ito ang lumubog din na ring. At the time na makita ninyo ang lumubog na ang ring nito, ang araw, ang buong bilog nito, kahit naninilaw o maliwanag sa taas, ay putulin na ninyo ang inyong pag-aayuno sapagkat ito ang tamang panahon, natapos na ang pangalawang haligi, ang oras o panahon ng pag-aayuno. Agad-agad nyo dapat itong putulin ang inyong pag-aayuno at ito ang pinakamainam. Ang sugo ay nagsabi, ang tao ay mananatili sa pagkatuwid ng kanyang pananampalataya at katotohanan hanggat pinuputol niya ang kanyang pag-aayuno na agad-agad.
Bukhari po ito at Muslim. Napakatibay na hadith. No po. Noong una, ay hindi pinag-utos na Allah subhanahu wa ta'ala ang agad-agad na pag-aatputol sa pag-aayuno, sa sugo. Kung kaya, mapapansin sa banal na Quran ang pag-aayuno ay hanggang gabi. Ngunit sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa biyaya niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ipinagkaloob niya sa kanyang umma na pagkalubog ng araw ay ipinapahintulot na putulin na ng isang Muslim ang kanyang pag-aayuno. At ito ay ginawang halal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma. Sa makatwid, ito ay isang malaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatwid, ang pagputol na agad-agad sa pag-aayuno ay ang paglubog ng araw ay gawaing kapuri-puri, dahil kapag ibinigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya, ay tatanggapin dapat natin ito. At mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakikita niya na ang kanyang biyaya na ipinagkaloob ay tinatanggap ng isang Muslim. Dito nagagalak ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mainam na agad putulin ang pag-aayuno kapag nakita na lumubog ang araw. No po? At agad-agad nating putulin ang pag-aayuno. Yan ang tama. Sapagkat dito ang pagputol din ng pag-aayuno ng agad-agad ay pagsalungat, tanda ng pagsalungat sa mga nag-aayuno noon ng mga Hudyo at mga Kristiyano na sila'y pumuputol kapag laganap ng dilim. So ito ay tanda na hindi natin sila tinutularan. Sa isa ito sa mga blessing. Sa makatwid, ang pagsalungat sa mga gawa ng mga ito ay tanda rin ng mabuti, at ito ay tanda na walang alinlangan na tayo ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ang tanda ng pagsunod natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil agad niyang pinuputol din ang kanyang pag-aayuno at that time na lumubog ang araw. At pagbibigay ng pagpapagaan sa pag-aayuno ng mga Muslim. Ibig sabihin, dahil hindi ginawang matagal ang pag-aayuno hanggang gabi. Ngunit wala namang pagbabawal, tandaan natin kung ito ay puputulin ninyo ang inyong ayuno pagsapit ng gabi. Yun nga lamang ay maraming biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang maaaring hindi natin makabit. Ang pagputol ng agad-agad ay ang pinakamagaling sa lahat ng nag-aayuno. Kapag tayo ay puputol ng pag-aayuno ay ang agad-agad. Sinabi din ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamamahal sa aking mga alipin ay yaong sila ay agad-agad pumuputol ng kanilang pag-aayuno sa makatwid. Kung gagawin natin ang pagputol ng ayuno ng agad-agad, ay higit ang pagkagusto ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kumpara sa mga nagdi-delay ng pagputol ng pag-aayuno. Kung sakali ay kumain at uminom tayo, nasadyang alam mo na lumubog na ang araw, agad-agad ka na nagputol, alam mo na lumubog na ang araw, na wala kang duda, pinutol mo na dahil gusto mong masunod ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, agad-agad pumutol. So alam mo na lumubog na ang araw, kumain ka na at uminom, pinutol mo ang iyong ayuno, ngunit bigla itong lumitaw ang araw. Sa ganito, walang masama ang iyong pag-aayuno. Tanggap pa rin ang iyong pag-aayuno. Kung ano man ang nasa bibig mo, ay itapon mo lamang ito. Dahil hindi mo ito sinasadya, at dahil alam mo na ito ay lumubog na, sa ganito ay biglang lumitaw ang araw, wala kang pananagutan. No po? Anong dalil? Mula sa likom ni Imam Bukhari na isinalaysay ni Asma bin Abu Bakr radhiyallahu anha, na sinabi niya, pinutol namin ang aming pag-aayuno sa panahong maulap, at ito ay sa panahon na buhay pa ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at bigla ang araw ay lumitaw. Sa ganito, ang sugo ay hindi ipinag-utos na bayaran nila ang kanilang pag-aayuno, dahil alam nila na silang mag-ama ay lumubog na ang araw. So sa ganito ay dahil alam nila, biglang lumitaw ang araw, hindi sila pinabayad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit pinutol na nila ang kanilang pagkain at pag-inom. See? At mayroon pang ibang pangyayari na tulad nito, na hindi rin sila pinag-utusan ng sugo na bayaran ng kanilang pag-aayuno. Kung ang pagbabayad sa ganitong pangyayari ay obligado, tiyak na sila ay pagsasabihan ng sugo na bayaran ito. At upang ito ay mapanatili sa batas at syariah ng pananampalatayang Islam,
Pero walang pinag-utos ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bayaran nila ito. Dahil ang dahilan ay hindi nila sinasadya. Ang buong alam nila ay lumubog na ang araw. Ngunit pakatandaan natin, kung kayo ay mayroong doubt, iba ito sa Fajr kanina. Sa Fajr, kapag may doubt ka, maaari kang kumain at uminom hanggat hindi ka tiyak na bukang liwayway. Ngunit pagdating sa pagpuputol ng pag-aayuno, mayroong kang doubt na lumubog na ba ang araw o hindi. Sa ganito ay hindi ka maaaring kumain at mag-ayuno. Dahil kapag pinilit mong kumain at nag-ayuno at biglang lumitaw ang araw, ang pag-aayuno mo ay hindi tanggap. So tandaan po natin yan. Ang pag-aayuno mo ay hindi tanggap. Sa makatwid, magkaiba ang sitwasyon ng Fajr at Maghrib pagdating sa doubt. Sa Fajr, kung ikaw ay may doubt, maaari kang kumain at uminom, makipag-ulyawan sa iyong asawa. Ngunit sa pagputol ng pag-aayuno, may doubt ka, hindi mo ito maaaring gawin. Po. Okay, yan po. Ito ang isa sa sukatan ng oras sa pag-aayuno, pangalawang haligi ng pag-aayuno, mula Fajr hanggang Maghrib. Ang Fajr, bukang liwayway, kailangan ang hiblang puti ay pahalang, kung saan lilitaw ito sa itim, at ang paglubog ng araw, hindi mo na nakikita, lumubog na ito sa likod ng kabundukan, ito ay konsidera na ng Maghrib. Sa ganito po, ito po ang pangalawang haligi ng sukatan ng pag-aayuno. Ngayon po ay dumako tayo sa pangatlong haligi ng pag-aayuno. Ito po yung mga nakakasira ng pag-aayuno. Ito po ang pinakamahalaga, na malaman ng bawat Muslim ang mga nakakasira sa pag-aayuno. So iisa-hisahin po natin ang mga nakakasira na ito. Sa bawat paksa po natin ay iisa-hisahin po natin ang mga nakakasira sa pag-aayuno hanggang sa mailathala natin ang lahat ng ito, insyaAllah. So unahin natin ang nakakasira sa pag-aayuno, na kung saan ito ang pangatlong haligi ng pag-aayuno. Ang una, intention. Ang pangalawa, ang tamang panahon o tamang oras ng pag-aayuno, sukatan, mula Fajr hanggang Maghrib. Ang pangatlo ay mga nakakasira ng pag-aayuno habang ikaw ay nag-aayuno sa oras ng mula Fajr hanggang Maghrib. Kailangan alam natin lahat ang mga nakakasira. Unang nakakasira ay ang pakikipagtalik natin sa ating mga asawa. No po, bagamat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa uhilla lakum lailatas siyamur rafatu ilan nisaikum. See, pinapahintulutan kayo sa gabi ng pag-aayuno ng inyong sipingin ang inyong mga asawa. Pinapahintulutan kayo sa gabi ng pag-aayuno, ibig sabihin sa buwan ng Ramadan, na inyong sipingin ang inyong mga asawa. Sa gabi po ito. Ibig sabihin, pagsapit ng Fajr o tunay na bukang liwayway hanggang Maghrib, ipinagbabawal ang pakikipagtalik dahil malinaw sa banal na Quran, ipinapahintulot ito sa gabi. Ibig sabihin, paglubog ng araw, ito consider ang gabi, maaari na ninyong gawin ang mga ito. So, ano ang rules? Kapag ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa, habang kayo ay nag-aayuno. Una, kung ito ay nagawa ninyo habang nag-aayuno, sanhi ng ignorante sa batas na ito, hindi mo alam na ito ay bawal palang gawin habang nag-aayuno. Like for example, bago kang Muslim, hindi mo alam na ito ay hindi nakaabot pa sa iyo ang kaalaman na ito, bago ka pa Muslim, no po, hindi mo alam na bawal pala ang makipagtalik sa iyong asawa habang nag-aayuno. Ganon din ang pagkain at pag-inom. Sa ganito, siya ay hindi kailangan bayaran ang kanyang pag-aayuno. Hindi mo na kailangan bayaran sa susunod na araw ang ipag-aayuno. At tama ang iyong pag-aayuno hanggat hindi niya alam ang batas sa bagay na ito. Ngunit, sa mga Muslim ay hindi dapat ganito ang pairanin. Kinakailangan magtuto tayong magtanong. Dahil maaring kapag hindi tayo nagtatanong, hindi natin pinag-aaralan, ay maaring questionable tayo sa kabilang buhay sa bagay na ito. Kung bakit hindi natin alam ang batas na ito. Ngunit kung ikaw ay nag-aaral sa Islam, patuloy sa pag-aaral, hindi mo alam ang batas na ito, hindi mo alam na bawal ito, o kaya bago kang Muslim, sa ganito, ikaw ay ignorante sa batas na ito, ikaw ay pardonable sa bagay na ito. Na po, ngunit kinakailangan nating magtanong, sapagkat alam natin, nagdua ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, sa banal na Quran, sa chapter 2 to 86, na sinabi niya, na kung maari ay huwag tayong parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi natin sinasadya. No po.
At ito'y tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ito'y tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo paparusahan sa mga bagay na hindi natin nalalaman, hindi natin sinasadya. So tinugon ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pakatandaan po natin, sa Islam ay may dalawang uri ang kaignorantihan. At ito ay parehong pardonable. Ang ignorante sa batas at ignorante sa sitwasyon, tunay na sitwasyon. No po, tulad ng ignorante sa batas, kapag hindi mo na alam na bawal ito at nagawa mo ito, wala kang pananagutan dahil hindi mo alam na ito ay bawal. Nag-aaral ka, ngunit hindi mo ito napag-aralan, hindi pa nakaabot sa iyo. O kaya naman, dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal din na Quran na hindi siya magpapataw ng kaparusahan hanggat hindi siya napapadala ng mensahero. So sa ganito hindi nakaabot sa iyong kaalaman, bagamat ikaw ay nag-aaral, hindi mo alam na bawal, ito ay pardonable. See, ignorante ka sa batas o bago ka kayang yakap sa Islam. Ngunit tandaan natin, kapag tayo ay matagal ng Muslim, kinakailangan tayo ay nagtatanong, pinag-aaralan natin ang Islam. Dahil kung hindi ka nag-aaral sa Islam, sasabihin mo, wala kang pananagutan dahil hindi mo alam. Paano mo lalaman kung hindi mo pinag-aaralan ng Islam? Abay, parang wala na tayong pananagutan sa Islam, ay huwag na lang natin pag-aaralan ng Islam. Sa ganito ay wala tayong pananagutan. Kahit 20, 30 years, 40 years, 50 years, wala tayong pananagutan, wala tayong alam. Ganito ba ang magiging katwiran? Eh di wala nang mag-aaral na Muslim kung walang pananagutan. Ang isang Muslim na matagal na hindi nag-aaral, ibig sabihin, hindi sakop dito ang isang Muslim na matagal na, ngunit hindi siya nag-aaral. Pero bagamat matagal ka na, kung nag-aaral ka, hindi nakarating sa iyo ito, pardonable ka pa rin dahil hindi mo alam ang batas. Ngunit kung hindi ka nag-aaral, hindi ka bagong Muslim, hindi ka nag-aaral, napakatagal mo ng Muslim, questionable ka na sa bagay na ito, bakit mo ginagawa ang bagay na hindi mo alam? Sa ganito, kapag nagawa mo ang mga bagay na hindi mo alam na ito'y bawal ang batas na ito, matagal ka na Muslim, ikaw ay hindi exemption. Ikaw ay mananagot sa bagay na ito. Ignorante sa batas, walang pananagutan. Halibang kung ikaw ay matagal na Muslim at hindi nag-aaral. Pangalawa, ignorante ka sa tunay na sitwasyon. So kung malalaman natin ang binigkas ko kanina, tulad ng sa pangyayari kina Asma bint Abu Bakr, nang pinutol nila kanilang mag-ama ang kanilang pag-ayuno, ang alam nila, lumubog na ang araw. Wala silang doubt. So ignorant sila sa tunay na sitwasyon. Nakalitaw pa pala ang araw, biglang lumitaw. Dahil sa maulap ang panahon, biglang lumitaw. Wala silang pananagutan dahil ignorant sila sa tunay na sitwasyon. Ngunit may kondisyon, kailangan wala kang doubt doon sa pangyayari tulad ng pangyayari sa kanila. Na ang araw, ang buong akala nila ay lumubog na ito. See? Sa makatwid, kung ang isang ignorante ka sa sitwasyon, halimbawa buong akala mo ay lumubog na ang araw na wala kang duda, at nagsiping kayong mag-asawa at bigla nasilayan ninyo ang araw, wala kayong kasalanan dito. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan agad-agad kayong maghiwalay. Dahil kapag ipinagpatuloy nyo ito ay kagustuhan na ninyo. Sa ganito ay nasira ang inyong pag-aayuno dahil nasa loob kayo ng oras na dapat bawal gawin ang mga nakakasira ng pag-aayuno. Nasa loob kayo ng pangalawang pillars. Ang mula Fajr hanggang paglubog ng araw ay bawal gawin ang mga nakakasira ng pag-aayuno. Sa ganito, kapag nakita ninyo, alam niyo, walang doubt, lumubog ng araw, nagsiping kayo, ngunit biglang malinaw na lumitaw ang araw, ay agad maghiwalay. Sa ganito ay wala kayong pananagutan, hindi niyo dapat bayaran ito sa susunod na araw at wala kayong kafara na gagawin, kaparusahan sa bagay na gawa niyo yan dahil ignorante kayo sa tunay na sitwasyon. Yan po. Dahil pakatandahan natin, hindi magkatulad ang ignorante sa sitwasyon at ignorante sa batas. Ang ignorante sa batas ay hindi niya alam na ito ay bawal. Ngunit ang ignorante sa sitwasyon o kalagayan ay hindi niya alam, ay alam niya ang batas. Yan ang pagkaiba nila. Ignorante sa batas, alam niya na ito hindi bawal. Alam niya, hindi ito bawal. Wala siyang alam sa batas. Ang ignorante sa tunay na sitwasyon, alam niya ito'y bawal. Ngunit, sanhi ng ignorante sa tunay na pangyayari sitwasyon, minsan ay exemption. May pagkakaiba sila, ngunit pareho silang exemption. Ngunit kung ginawa ang pakikipagtalik na may duda ka na kung ito ang araw ay lumubog na o hindi pa, tulad ng sinabi natin kanina, iba ang sitwasyon ng Fajr at Maghrib. Kapag may duda ka,
ng Fajr ay lumitaw na, maaari kang kumain luminom. Ngunit kapag duda ka na ang araw ay lumubog na Maghrib, hindi ka maaari kumain na tuminom at makipagtalik. Ngunit kung ikaw ay ginawa mo ito na makipagtalik ka, na may duda ka na kung ang araw ay lumubog na o hindi, sapagkat halimbawa kulimlim ang panahon, maulap, sa ganito ay huwag ka dapat sumiping tulad ng kanina, hindi ka dapat kumain na tuminom. Kapag ginawa mong sumiping ka at biglang lumitaw ang araw, ay obligadong nasira ang iyong pag-aayuno at magbabayad ka sa ganito ng kafara, kaparusahan. Kung ito naman ay nagawa sanhi ng pagkalimot, ang kafara po ay yaong kaparusahan na nakipagtalik. Una ay wala nang alipin sa panahon natin, wala na kayong palalayang alipin. Ang pangalawang gawin nyo ay tuloy-tuloy kayong ayuno ng 2 months. Ayon sa mga scholar ay dapat bayaran mo pa ang nagawa mong araw na ito, na sinira mo, another 2 months. Tuloy-tuloy ito. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-stop ng pag-aayuno ng 2 months maliban kung magkaroon ka ng dahilan. May sakit ka, naglakbay ka, ibig sabihin, excuse ka na mag-ayuno sa Islam. Ngunit, kapag hindi ka excuse at tinigilan mo ito ayon sa ating mga scholar, na ang tuloy-tuloy na 2 buwan pagbayad mo ng kafara dahil nakipagtalik ka, na sinadya mo sa buwan habang ikaw ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sa ganito ay mag-fasting ka ng 2 months na sunod-sunod, ay hindi ka pwedeng tumigil. Kapag tumigil ka ng walang dahilan, uulitin mo ito ayon sa mga scholar. Ngunit kung may dahilan, ay hindi mo na ito ulitin. Halimbawa, nagkasakit ka, hindi mo kayo mag-ayuno, natigil ka, ituloy mo lang pag magaling ka lang. Ngunit, kapag walang dahilan nila at tinigil mo ito ng 1 araw lamang, uulitin mo ang 2 araw, 2 buwan na yan ng pag-aayuno bilang pagbabayad ng kapara sa pakikipagtalik sa araw na abang ikaw ay nag-aayuno. Ibig sabihin po ay, kapag ikaw ay may doubt, ay huwag mong gawin ang magkipagtalik. Kung ito naman ay nagawa ninyo sanhi ng pagkalimot, nakalimutan mo habang nag-aayuno, dahil ang sinabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi namamarusa, nagbibigay ng parusa kung tayo ay nakalimot. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. See? O aming Panginoon, kung kami, huwag mong parusahan kung kami ay nakalimot. At ito'y tinugon niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y mula sa salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi tayo papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan kung tayo ay nakalimot, nasadlak sa pagkalimot. See? At alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi bumabali sa kanyang pangako. At malinaw din sa hadith na sino mang makakain at uminom sanhi ng pagkalimot, ay hindi rin ito pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon nga din yan, Bukhari Muslim, na kapag nakakain, nakainom ka, nakalimot ka, ito ay tuloy mo lang fasting mo, ang yung fasting ay tama. Ibig sabihin kung nakalimot ka, nakipagtalik ka rin sa oras ng pangalawang haligi, na sa loob ka ng oras na bawal magkain, uminom, makipagtalik, sa ganito'y nakalimutan mo, nakipagtalik ka, ang iyong pakikipagtalik ay walang masama, tanggap, at kapag naalala mo ay agad kang humiwalay sa iyong asawa. Ibig sabihin, sino mang makisiping sanhi ng pagkalimot, ay ituloy mo lamang ang iyong ayuno, ang iyong ayuno ay tama. Ngunit kung ito'y naalala mo, habang nakapiling mo ang iyong asawa, agad-agad kang umiwalay sa kanya. O dahil kapag ipinagpatuloy mo ito, ang iyong ayuno ay sira na, bayaran mo ito sa susunod na araw, at magbayad ka ng kafara. Kapag ito ay pareho ninyong ginusto na mag-asawa, babae at lalaki, ay magbabayad kayong pareho ng kafara at bayaran nyo ang araw na ito na sinira ninyo. Kung ito ay ginawa ng mag-asawa, ngunit kung ito ay ginawa lamang ng lalaki, pinilit siya ng lalaki, pinuwersa siya ng lalaki, sa ganito ang babae na pwersa, bagamat ayaw niyang gawin ito, ang ayuno ng babae ay walang masama, ituloy niya lamang. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pinupwersa, naparusahan ang isang Muslim na siya ay napwersa lamang. Ginawang nasa pinilit lamang. Bagamat siya lumalaban sa asawa niya, ayaw niya, ngunit malakas ang lalaki, hindi mananagot ang babae. Ang tanging mananagot lamang ang lalaki. Bagamat tinalik ng lalaki ang babae, tuloy lang ang pag-aayuno ng babae. Wala siyang dapat bayar kapara, wala siyang utang. Ang kanyang pag-aayuno ay tama lamang. Maliban sa lalaki ay kailangan niyang bayaran ang kanyang sinirang pag-aayuno, at bilang kaparusahan, kailangan niyang magbayad ng tuloy-tuloy na 2 buwan na pag-aayuno. Kung wala,
ay magpakain ka ng 60 katao na mahihirap na mga Muslim na ang katumbas sa bawat isang tao ay sa ating mga scholar ay hapasa, ibig sabihin 1.5 kilo tulad ng ating mga kinagulagang pakakain, mais o kaya naman bigas. So maaring haluan ng sabaw o karne ang mga ito, magpakain ka ng 60 katao. Ito ang panghuling kaparusaan ng nagsagawa ng nakipagtalik sa kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alang alipin ngayon, wala tayong kakayahan magpalaya ng alipin. So ang gawin, 2 buwan na sunod-sunod na pag-aayuno sa sino mang gagawa na sadyang makipagtalik sa pag-aayuno sa loob ng bukang liwayway hanggang bago lumubog ang araw. Ito ay haligi na dapat hindi sirain ang oras na ito. Ang sino mang gumawa ng pagkikipagtalik, obligado sa kanya na alam niya nagawa niya ito, hindi niya nalimutan, bagamat nalimutan niya, ngulit na alala na niya, hindi pa rin siya tumigil makipagtalik sa kanyang asawa. Sa ganito ay magbabayad kang kafara 2 buwan na sunod-sunod na pag-aayuno walang tigil. Kapag tumigil ka ng walang dahilan, uulitin mo ayon sa ating mga scholar majority. At kung hindi mo ito kayang mag-ayuno ng 2 buwan, magpakain ka ng 60 katao na mga Muslim na bawat isang katumbas ay hapasa. Ibig sabihin, 1.5 kilo tulad ng bigas sa bawat isa katao. So ito ang isang unang nakakasira sa ating pag-aayuno, ang makipagtalik tayo sa ating mga asawa habang tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag ginusto na mag-asawa ito na gawin, pareho silang mananagot. Kapag isa pinilit lamang, ang isa lamang mananagot, ang pinilit ay hindi. Ngunit kung sila ay nakalimot, wala silang pananagutan, tuloy lang ang pag-aayuno. Ngunit kapag naalala na sila pala'y nag-aayuno, dapat sila ay maghiwalay. Yan po ang naging paksa natin sa araw na ito. Ang pangalawang haligi at pangatlong haligi ng pag-aayuno. Ano ang unang haligi ng pag-aayuno? Niya. Kailangan may niya ka bago ka mag-fasting na alam mo bukas ayuno na, at huwag mo sirain ang pag-aayuno sa pamamagitan ng niya na willing ka. Desidido kang putulin sa pamamagitan ng ayuno ay sa ating mga scholar nakakasira yan ng pag-aayuno kung willing ka na gawin mong putulin ang ayuno sa pamamagitan ng intention, dahil ang intention na nila, ito isang haligi ng pag-ayuno. Ang pangalawa, ang oras. Mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw, ipinagbabawal na sirain mo sa pangatlong haligi na ito ang anumang nakakasira sa pag-aayuno mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw. So inshallah sa susunod ay dadakuhan natin ang iba pang nakakasira ng pag-aayuno at dakuhan natin ang mga tanong sapagkat marami na po ang tanong. Inshallah. Sa iyong pagkakataon, Assalamualaikum Brother Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mashallah, napakagandang paksa na kusan isa sa mga haligi na dapat tandaan ng ating mga kapatid, inshallah na. So alhamdulillah, bago po tayo dumako sa ating sa ating aklat ng Bulugh al-Maram, ay pasukan muna po natin ang mga katanungan na kusan ay tatanggap po natin mula sa Messenger. So alhamdulillah. Assalamualaikum po. Tanong ko lang po, naari bang yumakap at humalik sa asawang babae habang nag-aayuno? Mashallah, magandang tanong po ito. Kung titignan po natin mga kapatid, sa ang pagyakap at ang paghalik sa ating asawa ay ginawa rin ng Propeta Muhammad SAW nung panahon nung yan inulat ni Aisha nung siya ay ang Propeta SAW ay humalik sa kanyang mga asawa at yumakap habang siya ay nag-aayuno. So, ngunit sabi ni Aisha dito, siya ay mayroong matinding pagpipigil sa kanyang sarili maliban sa inyo, sabi ng hadith. Tausan, ito po ay hindi ito ay hindi pinagbabawal kung ikaw ay mayroong matinding pagpipigil sa iyong sarili para makagawa o makasira sa iyong pag-aayuno. So, alhamdulillah, ito po yung natin na ito po ay pwede. Alam mo brother, ay minsan hindi naman natin sabihin ng ating huwag nating sabihin pwede. Palagi natin sabihin pwede. Magpakita kayo ng dalil na ito'y pwede. Dahil sabi nila, baka sabihin ko brother na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihin na sa kanya lamang allowed ang mga ibang pagsamba at hindi allowed sa atin. See? Sasabihin natin sa kanya ay allowed tulad ng pag-aasawa ng marami, hindi allowed sa atin. So sabi nila, wag nating agad sabihin na ito ay pwede dahil ito ay maaaring kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang. Kaya sabi nila, mayroon 4 na ikhtilaf dito brother. Anila, ito ay haram na gawin ng isang Muslim na yumakap siya at tumalig sa kanyang asawa habang siya nag-aayuno. Haram. Sapagkat katwiran nila, ito ay special lamang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay may malakas na pagpipigil, hindi katulad natin. So anila, haram ito. Ang pangalawaan nila, hindi haram. Ito ay makruh.
hindi ka nais-nais gawin, lalo na kung mahina ang pagpipigil mo. Pagpipigil, oh, Dapat okay. ito'y huwag mong gawin dahil hindi ito kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatloan nila, pwede mong gawin, ngunit maaari lang sa matanda. Ngunit hindi pwede sa masyadong bata dahil ang mga bata ay masyado pang mainit, mapusok ang kanilang mga Totoo yan, pagnanasa, hindi tulad ng matanda. Sabi na ito ang pwede. Hindi po pwede sa bata. Ngunit ang pinakatamang opinion ang sinabi ni Brother Musa, ito ay maari, bata man o matanda, general ito, hanggat maiiwasan mo Yun ang pinakapunto na niya. magkaroon ka ng pagnanasa. Kapag hindi mo maari maiwasan ito at alam mo na maari malagay ka rito, wag na wag mong gagawing humalik at yumakap So, sa iyong asawa abang buwan, nag-aayon ka sa buwan na Ramadan. So, ang tamang pasya, majority, gaya na sabi ng ating kapatid, ay maaari mong gawin hanggat natitiyak mo na maiiwasan mo ang pagdating ng pagnanasa sa iyong Alhamdulillah. So sarili. yun ang pinakapunto niya, brother, dito sa pagpipigil ng Oo, brother. So, mas magandang ibinigay natin lahat ang mga patwa nang sa ganun ay malinawan ang ating mga, mayroon palang ganun mga patwa, no? So, dagdag kaalaman sa kanila yan. So, ang pinakamatibay ay ang maaari nyo pong gawin ito. Bata man matanda. Basta't naiiwasan nyo ang madapuan kayo ng pagnanasa upang makaiwas sa nag-aayuno kayo, maaari makipag-contact kayo. Sa ganito Yes, ay wala pa mayroon control, kayong oo. pananagutan na napakabigat na kaparusahan, kafara. Gaya ng binanggit natin, 2 months fasting tuloy-tuloy. Kapag walang dahilan, tumigil ka, ulit. O kung hindi mo kaya, Subhanallah. pakain ka ng 60 katao na ang Inshallah. sukat bawat katao, 1/2 kilong bigas o katumbas ng pagkain ito. Kung magkano presyo ito, pwede mo pakainin ng kanin o karne at mga sabaw. Mag-ipon ka ng 60 katao o ibigay mo sa isang katao sa kanyang pamilya na pakain niya ito hanggang sa maubos niya ang ibinigay mong itong sukat ng 60 katao o 10 katao o 5 katao o mag-invite ka ng 10, bukas 10 o bukas 10 hanggang matapos mo ang 60 katao. 60 katao. Ayon sa ating mga scholar, lahat yan ay pwede mong gawin. Basta Mashallah. katumbas ng 60 katao ang gugugulin mong pakain. Mashallah. So doon walang pahirap talaga, no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So isa din na idadagdag natin, brother, kung saan ay diyan sa pag-aaral natin siya, natin, yung sa paghalik at saka sa natukoy ng tanong, meron mga scholar na nagsasabi na pinagbawal din nila ito dahil unang-una dahil nga daw sa paghalik yung pagpapalit o ng mga laway ganyan, minsan may nangyaring ganyan, ay ma-idol baka ma-break ka. Ma-break dahil ng Oo. laway. Yun ang naging isa sa opinion nila. So, ang totoo po, ang laway ay hindi nakakasira ng pag-ayuno. Bakit? Sabi ng mga ating mga scholar, ito ay bahagi ng loob ng ating katawan. Kasi sa ating brother, ang labas na ang bibig, consider itong labas. Kaya kung ano man ang pumapasok dito ay nagmumula sa labas. Iyon ang nakakasira kasi ng ayuno. Ang ano man nagmula sa loob ay hindi nakakasira ng ayuno. Kaya sabi nila kung lumabas ang laway, nahalikan, nakakain mo, naiinom mo, so consider ang galing sa labas. Ngunit ang laway po ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Hindi po nakakasira ang laway. Ito po ang majority scholar. Ang laway bahagi ng buong katawan. Mashallah. Isa naman ang karagdagan, alhamdulillah, kaalaman. So isa pong katanungan dito, inshallah. Salam, nakakasira ba ng ayuno ang mag-intensyon na putulin ito, ngunit nagkaroon ng agam-agam na wag ituloy ito? So, yun po yung pangalawang. So gaya na sinabi na natin kanina, brother, kapag Alhamdulillah. hindi ka willing, may doubt ka, hindi po lang intention mo, ito po ay walang Tuloy, masama. Kailangan yung willing ka, walang doubt, putol na. Inintensyon ko, putol na talagang ayaw na ko na, hirap na ako. So willing na ako, ngunit umiwas pa rin ako sa pagkain pag ginom, tinuloy ko pa rin, pero totoo willing na ako. Yun po ang nakakasira. Pero hanggat mayroon ka kahit katiting na doubt, na ayaw mo talagang putulin pa, pero mas malakas gustong putulin, hanggat hindi kumpleto o buo ang inyong intensyon, hindi po ito nasisira ang inyong ayuno. So, yun po ang kasagutan sa pangalawang tanong. Salam, tanggap ba ang pag-aayuno ng isang Muslim kung sa gabi ay umiinom siya ng alak at naninigarilyo? Masyalang katanungan. So ang pag-aayuno ng taong yan, brother, ang katotohanan ay walang silbi sa kanya ang buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan, dito tinuturuan ka Allah subhanahu wa ta'ala maging mahintatakutin niya ng purpose at maging matuwid na Muslim. Dahil kung yan ay pagpapatuloy mo lang ang gawain na ibig sabihin walang nagiging silbi sa iyo ang araw ng buwan ng Ramadan na ito dahil hindi ka nagiging matuwid na Muslim. So kung tinatanong niya ang kanyang pag-aayuno ay tanggap, ang kanya pong pag-aayuno ay tanggap dahil hindi naman nakakasira yan. Ang pag-aayuno ay nakakasira lamang ang mga pag-aayuno kung tayo nasa oras ng bukang liwayway hanggang bago lumugaraw, kung doon niya gawin ang mag-inom, manigarilyo, doon po nasisira yan. Ngunit kung ito ay nasa labas ng ganong oras, ay hindi po nakakasira ito ng ayuno. Sa ganito ang inyong ayuno ay tanggap, ngunit pakatandahan natin,
maaaring ang inyong ginagawang pag-ayuno hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroon kayong haram Hadith. sa inyong katawan. So, pero ang inyong ayuno ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang pinakamasaklap ay baka wala kayong makamit Na na reward. reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Alhamdulillah, At mashallah. ang pinakamaano dito, brother, hindi sila nagbabago. Sa ganito ay parang walang saysay Walang ang buwan ng saysay, Ramadan na oo. ito para sa mga taong patuloy sa paggawa ng kasamaan. Bagamat gabi nila ito ginagawa. Alhamdulillah. So isa pang katanungan pa po, brother, saan ay nakakasira ba ng ayuno ang gumagawa ng malalaking kasalanan habang nag-aayuno? So inshallah yan, ipapasahin natin din yan, no? Inshallah sa susunod, siguro mga susunod na buwan or either na June. So ang paggawa po ng major sin, na gaya ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwas mo sa pagkain kung ikaw ay nagsisinungaling, nagsasaksi ng katotohanan. Ibig sabihin mga major sin, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglayo mo sa pagkain, pagkikipagtalik. Ibig sabihin, anila, ito raw ay hindi kailangan, hindi tanggap ang ayuno mo. No, tanggap po ang iyong pag-aayuno. Ngunit ang paggawa ng ganito ay unti-unting nababawasan ang gantimpala ninyo sa inyong pag-aayuno sa paggawa ng masama. Inshallah, bibigyan natin yan ng detalyado sa Inshallah. pag pinaksa natin. Kasi brother, kapag general ang kasalanan, hindi mahirap iwasan ng tao, hindi yan makakasira ng ating ibada. Dahil kapag ginawa ang general na makasira ng isang ibada, mahihirapan ng Muslim, mahuhubos sila, brother. Dahil general yan, madaling makapagmura, madaling Totoo yan, makapagsinungaling, totoo yan, madaling makagawa ng major sin, mauubos tayo. Kapag general, ang isang general, brother, hindi kayang sirain ang mga ating mga ibada. Itong mga general na kasalanan, madaling magawa ng tao. So, hindi ito pabigatan ng reliyon ito. Magpapabigat ito. So, sabi ng mga scholar, kapag ang kasalanan o gawain kasalanan ay general, madaling gawin ng tao, hindi yan pababayaan ng subhanahu wa ta'ala na sirain niya ang pag-ayuno. So, tulad ng mga laking kasalanan, madaling gawin niya ng isang Muslim, mauubos daw tayo, sabi natin mga scholar, o maaaring mahati tayo dahil likas sa atin yan ay general na kasalanan na maaaring magawa na on the spot, agad-agad ng mga Muslim. So, sa ganito, nila, ang reliyon ay regular yung magaan, hindi maaring mga general na paggawa na madaling magawa ng tao ay makasira ng ibada. Kaya nila, ang paggawa ng mga malaking kasalanan habang nag-ayuno, ito ay hindi nangangahulugang hindi tanggap ang ayuno, kundi nagpapabawas ng gantimpala, nagpapabawas kung patuloy kang gagawa ng kasalanan habang nag-ayuno, hanggang sa makamit mo baka zero balance na ang iyong reward dahil sa ginagawang patuloy na paggawa ng kasalanan habang ikaw ay nag-aayuno. Nagpapaliit ng reward, brother, ang mga bagay na paggawa ng malaking kasalanan habang tayo nag-aayuno. Alhamdulillah, napakalinaw po ng kasagutan, inshallah. No? So, inshallah, may huli pa pong katanungan dito. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaari po ba tanggalin ang kaparusahan o iatras kung ito ay nadesisyonan na? At bakit sa Islam hindi pa tanggalin ang kaparusahan tulad ng kamatayan, tulad dito sa Pilipinas? So, napakagandang tanong po ito, brother. Ang tanong po dito kung maaari ba tanggalin o iatras ang isang kaparusahan o saan ay nadesisyonan na. Alam natin, brother, sa Islam, kapag dinesisyonan na, hindi na pwedeng iatras. Totoo yan, ha? Ngunit pakatandahan natin na hindi nagdidesisyon ang Sharia ng Islam hanggat hindi tiyak. Yun ang malinaw, oh. Totoo yan. Dahil talagang sa atin ipinagbabawal na hindi tiyak ang pagdidesisyon. Halimbawa, may isang nakiapid, kailangan 4 muna ang saksi. May Na kondisyon Muslim, pa yan, may kondisyon na lalaki, pa. Oo. may kondisyon. Sila'y mapagkakatiwalaan ng mga Muslim. Mashallah. Ibig sabihin, hanggat hindi mo nakakita ang 4 na yan, 3 o 2 nakakita kahit mapagkatiwalaan, hindi yan sapat. Kailangan 4. At kailangan nakita niya nakapatong ang lalaki sa babae. Hindi yung may saplot lang sila. Dahil kailangan nakapatong at ang kanilang mga private parts ay nagkatagpo. Ibig sabihin, malinaw at palilinawin at kailangan tiyak na tiyak Talagang tiyak ang siya, ebidensya. surely At talaga. kapag ito hinatulan na hindi na iatras, ngunit hindi naman sila maghahatol. Ang Sharia ng Islam hanggat hindi nalalagay sa katiyakan. Kaya minsan makikita mo, brother, matagal pang nakakulong. Talagang titiyakin sisiyasatin Yun ang muna napapansin natin ang tulad ng lahat-lahat. No? Ngayon, kung hahalisin naman natin ang kaparusahan sa Islam tulad ng kamatayan, ito po ay hindi maaari, brother. Ito'y utos ng dakilang manlilika. Yun, Ibig oo. sabihin, mas magaling pa tayo sa dakilang manlilika. Mas alam natin ang purpose ng makakabuti sa tao at makakasama kaysa sa kanya. No. Ang totoo niyan, brother, binigyan niya ng ganyan ng kaparusahan ng Islam para sa kabubuti ng sambayanan. At isa pa rito, kapag ginawaran ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hudud o kaparusahan ng kamatayan, ito'y pagpapatawad sa iyo kung ikaw ay Muslim. Ngayon, brother, kung Mashallah. tanggalin natin ito, let's say sabihin natin, tanggalin natin. Alam natin,
Ang pakikabit is stone to death. Ang original na parusa, stone to death. Ngayon sabihin natin, tanggalin na natin ang parusa ng Islam. Paano kung sabihin ng isang Muslim, para mapatawad siya, sabi niya, stone to death niyo ako, gusto kong walang pananagutan sa kabilang buhay, tinanggal na namin yan, brother, hindi na pwede yan. So, paano ang taong ito sa kabilang buhay? Mananagot siya. So, ang gusto niya, batuhin mo siya, patayin mo siya, para sa kabilang buhay, wala siyang kasalanan. So, paano mo tatanggalin, brother, na mismo ang mga tao, gusto nila mapatawad sila sa dunya, para pagharap sa kabilang buhay, ay wala silang kasalanan. Dahil kapag tinanggal mo yan, brother, may pananagutan sa kabilang buhay, mahali siyang sanugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno na po higit itong masaklap at masakit. So paano ang taong ito nagre-request, tinanggal mo? So hindi mo pwedeng tanggalin dahil ito ay pambayad kasalanan sa mundong ito para pagharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala kang kakatakutan na ikaw ay parusahan niya sa impyernong apoy. Mas mainam maparusahan ka dito, wag sa kabilang buhay, brother. Kaya hindi pwedeng tanggalin dahil panlinis ito ng kasalanan, brother. Yun ang pinakapunto niya, no? Yan ang pinakapunto. Panlinis ito ng kasalanan. Sa sitwasyon na ganyan, brother, ibig sabihin, yung sa tao naman nagtanggal nun, meron siyang matatanggap na parusahan din. Well, of course, kapag ito ay pinilit mo na ang batas mo ay tanggalin, marami sa Quran na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang humatol maliban sa Quran, sila ay kafir. Astagfirullah. Surah Al-Maidah. Subhanallah. Sino mang humatol maliban sa Quran, sila ay zalimun. Ang sino mang humatol maliban sa Quran, sila ay major fasikun, major zalimun, major kafirun. Ibig sabihin, lumalabas ka sa Islam. Sa Islam, kapag ginawa mo ang haram na gawin mong halal, ang halal gawin mong haram, na ito'y tama, ito ay mali, iyong desisyon, willing ka, ikaw ay lumabas sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. So napakalinao na kung saan ay ang paghahatol na kung saan tulad ng nangyari sa atin dito sa Indonesia, doon kay Biloso, dahil ganyan din nangyari. So, yun talaga yung pagpapatunay na pinag-aralan muna bago lahatulan. Pero hindi natras sa Islam, ba't sila natras nila? Dahil hindi sila tiyak sa taong yan. Dahil siya ay napagbintangan lamang, hindi sila nakatitiyak sa Islam. Kapag ikaw ang may dala, ikaw ang may dala. Yun ang malinaw. Oo. See? Kapag nakakita nila na ikaw ay pinwersa, hindi ka nila papatawan ng kasalanan dahil sa Islam, ang pamumwersa ay hindi. So, sasaliksikin pa yung brother, hindi naman agad susuruin ng mabuti ang brother. No? Ganyan sa Islam, hindi sila agad papatawan. Even na makulong sa 10 years, 15 years, basta kailangan tiyak. Dahil alam nila mananagot sila sa Allah. Kapag humatol sila ng may kamalian, hindi nila nabigyan ng katarungan ng taong ito. So, titignan mo brother, sa tanong na natanggap natin, sa Pinas daw, bakit sa Pinas nagawang tanggalin ang patol ng kamatayan? Ako sana marinig lethal injection, pasilya elektrika, tinanggal nila. Ano naman nangyari sa Pilipinas, bro? So, Bugbog-sarado tayo sa kalukuhan dito. Tad-tad tayo sa katarantaduhan sa bayan, sa bansang ito. See? Kaliwat kanan, arapat likod, ang gawaing karumal-dumal, pati bunso, mga bagong panganak, sanggol, kinukuha, rape dito, tapos patay tapon doon. Subhanallah, dahil tinanggal nila ang kamatayan. Walang takot ang tao ngayon. Anak niya, ginagahasa niya, nire-rape niya, ginagalaw niya. See? Lumilitaw ang malaking kabuktutan. Pero sakripisyo mo isang taong yan, bro. Kapalit naman ang buong bayan ay mananahimik. Yan ang purpose na Allah subhanahu wa ta'ala. So, dako tayo sa hadith natin, brother. Inshallah. So, napakalinaw po ng sagot sa ating mga katanungan. So, alhamdulillah, tayo po ay papasok na sa aklat ng Bulugh al-Maram, inshallah. So, dito tayo sa the nature and cleansing of najis o najasa, the impurities. So, ang pinaka mainam muna ay malaman po natin, mga kapatid, na kung saan ang najasa o ang najis, na kung saan ay mahalaga na ito ay malaman ng bawat kamusliman, na kung saan ang pagsasala ng mayroong najis ay haram. So, ito po ang pinakamainam na malaman ng bawat kamusliman, sapagkat nabanggit sa hadith na ito ay may parusa sa libingan ang nagsasagawa ng sala na may najis. So tulad example, ng mga nagsasala ka, habang nagsasala ay meron palang yung pants mo, meron siyang natalsikan ng ihi, tulad ng ihi, mga ganyan. So ito po ay haram at ito ay may parusa sa kabilang buhay. At ang isa pa sa mga tulad ng karanat na banggit sa paksa, ang ilang bagay na mga najis ay nabanggit na natin, tulad ng ihi, mga aksan ay noong panahon na may biduin na lumihi sa masjid bilang tanda na ito ay najis, ito ay pinabuhos ng tubig ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kung saan ganun din ang laway ng aso ay marumi ito, pati naman ang ihi, dumi, dugo at laman nito, sapagkat ito ay haram na hayop sa atin at haram din natin na kainin. So
dito ay mga bagay na kung saan na pinakita na ang pagsasala o paggawa ng mga bagay na may najis ay haram po ito. At ito ay major sin o malaking kasalanan sapagkat ang pagsasala, nakasalalay sa ating kalinisan ang ating pagsasala. Alhamdulillah. Actually, brother, ang parusa sa libingan, walang tigil yan sa mga may najis, ha? Subhanallah. Dahil nadahanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan. Di ba? Tinanong siya ng nung sugod, ano, naglagay siya, nagtusok siya doon ng maliit ng tangkay. Mayroong dahon nito. Sabi niya, Rasulullah, bakit ba? Sabi niya, narinig ko, nadaanan ko dito, may pinaparusahan sa libingan, sanhi ng paninirang puri, at mga hindi umiiwas sa talansikan ng ihi sa kanilang mga katawan. So sabi niya, pansamantala para matigil. Ibig sabihin, pansamantala, pag natuyo na yon, tuloy na naman. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang parusa sa libingan sa mga taong gumagawa ng paninirang puri at mga Ng natatalsikan ng najis o nalilagyan ng najis na hindi nila ito pinag-ingatan ng kanilang mga sarili hanggang sa araw ng pagkabuhay ng bulito, bro, makakaranas sila ng parusa sa libingan. Ganyan katindi ang mga parusa sa mga gumagawa niyan. Kaya naman napakalagang malaman natin najis para paano natin nilisin ito, tanggalin ito bago tayo magsala, brother. Alhamdulillah. So, inshallah, brother, dahil sa nabanggit na natin ang najis o anong klase ng najis. So, ang najis po ay may dalawang uri. Kung saan, una, ito ay ang karumihan mula sa panloob. Ito ang karumihan na kung saan pang-espiritual mula sa paggawa ng kasalanan ng puso ay nagkakaroon ng mansa at ang panlinis lamang dito ay ang matapat na tauba. So yun po isa sa paraan na kung saan isa sa mga paraan na malinis ang ating mga mansa ng ating puso. Kasi ito isa sa mga Ibig sabihin klase ng ng najis. bro, pang spiritual na panloob. wala sa kasalanan. Oo, yan. Major sin, minor sin. Ibig sabihin, ang kailangan dyan ay tauba, hindi lang. tubig ang kailangan. Hindi kailangan Ay, tubig dyan. So, ang pangalawang Alhamdulillah. najis, brother. So, ang pangalawang najis, ito ay karumihan mula sa panlabas naman. So, ito ay pang-espiritual na panlabas at ito ay nahahati sa dalawang uri ng kanina pa paloob, ngayon panlabas naman, bro. naman, oo. Kung saan ang pangalawang najis na ito o klase na najis, ito ay nahahati sa dalawa. Ito ay ang taharatul hadat at ang taharatul khabat. Na kung saan ang taharatul hadat, ang yung sala ay nawawalang bisa ang wudu sa pamagitan ng nakakasira sa wudu. For example, nakagudo ka, nabrika, nautot ka. So ito sa mga klase na kung saan ay mas nakakasira ng wudu. So kinakailangan na mag-ulit-uli siya ng wudu bago magsagawa ng sala. So yun po ang isang klase ng taharatul hadat. Ibig sabihin ng hadat, lahat na nakakasira ng wudu ay kinokonsidera na bagamat ang hadat ay paglabas ng hangin, gaya ng sinabi ni Abu Hurairah tayo, no? Siya Allahu alam. So sabi nila ang hadat ay paglabas ng hangin. Dito kinokonsidera nila lahat na nakakasira sa ayun o ay tinuturing na kasama na sa hadat. Alhamdulillah. So isang klase naman, brother, naksan yung So nung paglinis nun, bro, magudo tayo ulit. Yun ang pinakamainam. Okay, kung ito ay mula sa mani, sa wet dream, kailangan tayo ay magusol. Gusol na, mabigat na yan. So, isang klase naman ng najis na nabanggit natin, ito yung taharatul khabat, na kung saan dumi mula sa damit, katawan o sa lugar. O kaya nga, yung mga najis yan, brother, na kumakapit sa ating damit, ibig sabihin, bawal din ang magsala na may najis sa lugar mong pinagsasalahan. Tatlo yan. Sa damit na kumapit, katawan, sa katawan at sa lugar. Ibig sabihin, linisin muna ng tubig. Tubig naman ang panlinis. Kanina wudu. Ito naman ay tubig. Tanggalin muna natin ng tubig, linisin muna natin. Gaya na paksa natin, may mga kulatayin tayo. Meron yan, diba? So, inshallah dapat kapag may najis, linisin ng tubig. So, upang ito nabanggit natin, kailangan gamit tayo ng tubig para matanggal itong tatlong uri na kung saan ay malinis natin ito. So, kapag ang najis ay kumapit at ito ay tumagos sa loob, kailangan itong linisin sa tubig. Ngunit kung ito ay hindi na naman tumagos, tulad sa sapatos at iba pa na kung saan sapat na ang lupa rito. Kung saan sinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu na kung saan na sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nakaapak ng dumi, ang lupa ay sapat na itong panlinis. So, ibig sabihin, brother, may dalawang uri ng panlinis. Tubig at ang lupa. Ibig sabihin, sa sapatos nakaapak ka ng najis o dumi, no? Ay maaari mong igadgad lang ito sa buhangin o lupa. Ito'y sapat ng panlinis sa duming yan. So ibig sabihin may dalawang panlinis, ang lupa at ang tubig. So alhamdulillah, inshallah ay nabanggit na natin ng paksa. Ngunit may kondisyon ng lupa, brada, hindi tumatagos, ha? Tulad na sapatos hindi tatagos sa loob yan o tsinelas, no? Pero kung tumatagos, hindi po pwede ang lupa, no, brother? Tumagos sa loob, tubig ang kailangan natin. So dito ay inshallah papasok na po tayo sa hadith na unang hadith tayo, bro. Unang hadith na sa chapter hadith number 22 na kung saan
narrated Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was asked about making vinegar out of alcohol. He said, "No, it is prohibited." So reported by Imam Muslim and Tirmidhi, and later graded it Hasan Sahih, o good and authentic. So dito sa hadith na to, isinilaysay ni Anas bin Malik, tinanong ang sugo sallallahu alaihi wasallam tungkol sa khamar. Kung ito So ay anong kamar, bro? Yan. Ang kamar po, ito po ang ibig sabihin ng kamar. Lahat ng nakalalango. Nakalalango, oo. Bagamat ang talagang pinaka-special na ano nito yung alak, bro, Alak, may totoo alcohol. yan. Oo. Pero ang kamar po ay lahat ng nakalalango ay consider pong kamar. Oo. Ito man ay solid, Solid, ito oo. man ay liquid or gas. Malinaw yan. Lahat Oo. po. Ito po Basta nakakalango. ay Oo. haram ang lahat ng nakalalango. Either solid, liquid, and gas. Ayan po. Kung saan, kung ito ay ito ay tinanong ni Anas bin Malik sa sugo sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay maaring gawing suka. At ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi. Ano raw, bro, ang gagawin suka? So ang kamaro, yung sabihin, yung alak gagawing suka. Mayroon bang istorya, bro, para makuha natin ang Alhamdulillah. kasaysayan yan? Siya, yan yung panaksan ay pangyayari na kung saan nung panahon na Ipinagbawal yata Bawal ang alak, oo. So barilis Alak. yata yung mga So, alak nila maraming noon. tinapon dyan, oo. No? So dito, nakiusap yung nagbabantay ng barilis na yan, bro, sa sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong pangalan niya, bro? Si Anas bin Malik brother. Oo, saan nakiusap siya? Hindi ko alam siya. Si Abu Abdurrahman Talha, yata. Talha. Abu Talha. Oo. Na nakiusap, sugo Abu na Talha lang. Pwede yun. ba namin i-transform ito na suka na lang? Suka na Sayang lang, ito oo, eh. sayang. O, so sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no, sabi niya, hindi po pwede. Sabi niya, di ba? So dito, brother, bakit sinabing hindi pwede ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na i-transform natin o gawing suka itong alak na naka-stack na bawal na? Dahil sa Madina ito, bawal na talaga, forbidden ng alak, barilis, bumaha ng alak doon, tinatapon na, nakiusap siya, gawin na namin na lang suka para Rasulullah. Sayang ito, pwede ba namin gawing suka ang alak na ito, Rasulullah? Sabi ng Prophet Rasulullah, bakit sinabi niya hindi? So inshallah dito sa mga mabibigyan natin na dahil mga benefits saan ay lahat ng kamar na ginawa sa iba't ibang bagay, ito man ay solid o liquid, ito ay haram. Malinaw, ito sinabi ko ngayon Oo. Oo, yan, haram. Kainin, inumin, maging ito man ay pangsahog o sausawan. Isa sa mga dahilan pa dito, kapag ito ay natapon sa tubig, kung ito ay nagkaroon ng kulay, amoy o lasa, sa dahilang less than kulatain, ito ay najis. So, ibig sabihin, nagiging So, najis halimbawa, siya. yung Oo. alak. Yan, nahalo sa tubig. Oo. Nahalo sa tubig. Bakit? Dahil sa patwa nila, dahil najis daw. Yun, Ito, najis daw siya. Ayun ang ano lang. So, dito sa nabanggit mo na, brother, ay sila ay merong apat na opinion bagay dito. Sa tungkol sa alak. Tungkol Dahil sa alak. sabi nila, Oo. kung nahalo sa tubig, najis daw ang tubig. Iba naman, maring tahir. So Yun bakit ang- ba, brother, ano bang tama? Bakit ba ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipatransform niya suka ang alak na yun? Dahil ba ang alak ay najis? Marahil sabi nila, kaya ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam matransform yun. Dahil ang alak ay najis. Najis, oo. Kung itatransform yung suka, najis din ang suka. Magagamit pa yun ng Nila. tao eh. Oo, So, malinaw. binagbawal na rin ang alak dahil ito ay najis. Marami ito. Haram, oh. So bakit hindi pinagbawal? So, unang opinion ng mga scholar Ang brother. tanong muna natin, brother, Alhamdulillah. bakit hindi pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, najis pala ito? Dahil hindi pa matibay noon ang mga Muslim. Yun ang dahilan, Hindi mo na binawal. Ang turo muna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tauhid, akida, ang turo noon. Hanggang sa una. lumakas sila, oo. Hanggang sa lumakas, Oo. yun lang yung pinagbawal. At sabi nila, dahil pinagbawal ito, hindi na maring inumin, hindi rin pwedeng gawin suka. Dahil ito ay, Haram. may apat tayo. Oo. Sabi mo, brother, may apat. Ipakita Oo. natin. So dito, malinaw ba na sabi natin na may apat na opinion. Unang opinion ng mga scholar natin, inshallah, sinabi nila na ang hadith na ito ay nagpapakita na ang khamar ay najis. So, yun Oo. gaya na sabi natin, Yan ang isa sa kaya mga ayaw dahilan. ipatransform ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pa Najis, lagay marumi. na suka, Oo. dahil ang pinagmulan niya na ay najis na. Ganun Oo, na nila, malinaw. najis ito. Kaya hindi pwedeng gawin suka, najis ito. Alhamdulillah. So dito, kahit na wala kang hinihalo o kaya ay mayroon kayon kay Imam Shafi'i sa kanyang madhab upang ito ay gawing suka, ito ay haram. Kahit may hinalo ka, Oo, brother. may hinalo o wala. Dahil ito ay kamar, alak Oo. ito. So, unang ano Kumbaga, natin, ito nasa ay najis kamar. tayo, brother. Najis Nasa to, najis oo. tayo. So, sabi nila, najis ang alak. Kahit Najis may siya. ihalo ka sa pangalawang Meron o wala. Dahil ito ay kamar, najis pa rin. Ganun Oo. ba, brother? Oo, totoo yan. Nakusan, ito ay mula sa madhab ni Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, Oo, rahimahullah. nakusan, may sinuportahan pa ito ng isang hadith. Nakusan, noong ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tuluyan, ang alak sa Madina. Oo, sa Madina. Oo, nung ito'y tinapon na ng mga nakaimbak nilang alak noon ng mga sahaba. So sa ganito, si Abu Talha ay
tanong sa sugo sa salam kung ito ay maaari niyang gawing suka. So, yan ang sinasabi Yan ko kanina, hadith kapatid, nito. kanina, brother. Tapos ang sugo sa salam, sabi ito ay hindi maaari. Ito ay malinaw na hindi talaga pwede maging gawing suka ang kamar sapagkat nagpapakita kasi ito na ang kamar ay najis So dahil yun sa alcohol ang nito. dahilan, brother, kaya ayaw nilang pagawa ng suka o ano pa man yan, nawaluan mo man yan dahil yan ang kamar sa kanila ay malinaw na ang talbawa, ang emperador, Yan ay ang mga alcohol, jinn, oo, dahil yan. yung mga kamar, nakalala mo, iyang mga yan, ibig sabihin sa kanila ay najis. Najis siya, Kapag oo, lumagay sa sa tubig, ang mga alak na yan nagkaroon ng kulay, Oo. lasa at amoy, ibig sabihin, kung ang emperador nahulog siya sa tubig, isang pitchel, isang timba, Yun. nagkaroon ng kulay, sa kanila ay najis, ibig sabihin ng tubig ay automatic, Najis, oo. Kung nalagay ito sa damit mo, nalagay sa balat mo, o sa Automatic, salahan mo, oo. automatic, Automatic, linisin mo lang linisin tubig. Yun ang O kung ito pinakamainam. inabuhusan ang tsinelas mo o ang sapatos mo, igadgad mo Alhamdulillah, sa lupa. lupa. Kung hindi sapat para sa'yo, doubt ka, linisan mo lang Tubig. Dahil Yan sa ang kanila pinakamainam. najis ang So, yan po ang isa sa mga Kamar. opinion nila. Oh, yan yung sabi nila na ito ay najis dahil Najis. nga sa alcohol ito. alcohol. Ibig sabihin sa kanila, ang alcohol yan, batas ay sa Islam. Oh. najis. Ibig sabihin, ang oh. kamar naman talaga, brother, pag may alcohol, yun ang pinagmumulan Automatic, ng oo. nakalalango. So, ibig sabihin, kapag may alcohol, sa kanila ay Najis, automatic oo. najis. So, doon sa una nating opinion na nabanggitin, may ang ilan sa benefit na binigyan nila, lahat ng mga kamar na ginawa sa iba't ibang bagay, ito man ay solid o liquid, na sabi natin kanina, ito ay haram. Kainin man ito, inumin, maging ito man ay pansahog o sausawan. Pangalawa, kapag ito ay natapon sa tubig, kung ito ay nagkaroon ng kulay, amoy, lasa o amoy, sa dahilang less than kulatain, ito ay nagiging najis, hindi na maaaring pangudo at panggusol. So malinaw po, natulad na sinabi natin kanina. So isa sa mga linang pa, kapag ito ay dumikit sa balat, sa sinabi ni Brad kanina, sa damit o sa lugar, ito ay kailangan ng linisin ng tubig sapagkat ito ay najis. Pangatla, isa sa mga pang-apat, haram bumili, magtinda at gumawa nito at sumuporta dito. Wah, mashallah. So, ibig sabihin ng mga kababayan natin nagtitinda ng alak, o Yan, ano oo. pa, mga suka, dumaan yan sa ganyang proseso. Meron, totoo yan. Tuba, Totoo ganyan. yan. Tuba, So, ibig meron sabihin, na yan. nagiging najis din pala, Najis brother. na siya, So, ibig oo. sabihin, bawal daw itinda yan. Sa ibang restaurant, bawal ang suka brother. Dahil najis daw yan, dahil pinagmulan ng kamar See? Mashallah. So, ibig sabihin, maging ang mga pineapple juice, binabawal nila yan dahil yan ay Dumaan dumada sa proseso, ng kamar. oo. So, sabi nila, bawal kang magtinda, bawal kang bumili, Bumili. bawal kang tumulong, bawal kang lahat-lahat. Lahat. Basta may connection Pasakop sa siya, kamar, oo. bawal lahat yan. Sa isa pa sa may lagyan natin ito, sino man kumain o minom nito, 40 days at 40 nights hindi tanggap ang mga gawang mabuti. Dahil haram yan, dahil najis sabihin yan. ito ay walang reward ang nagagawa Kapag sa nagbenta ka niyan, alam mo haram najis, benta mo diyan, Automatic. pagkain mo sa ibig sabihin, 40 days ka. hindi ka tanggapin mga mabuting gawa mo na subhanahu wa ta'ala, nila. Oo. Sa isa pa ano, ito ay halal sa panahong kinakailangan lamang, brother. Ako sa example, kumakain ka, nabulunan ka, so walang tubig nandiyan, yung ano, tulad sabi mo, mga Alak, pineapple, pero alak, sabihin ganyan, natin. no? So ito ay kinukonsider na maaari mong inumin. dahil mamamatay dahil kay sa, necessity, alam naman natin, no? Oo, yun ang ano. So kapag ito ay napansin habang nagsasala, ang tanggalin dito, tamang gawin o maaaring gawin. At kung ito ay imposible na na nagsasala ka na habang nakatayo ka, ay dapat ito ay tanggalin muna. At kung ito ay imposible mo nang gawin habang nagsasala, ay tumigil sa sala at lalisin ito at magsala muli. Ulitin ang sala. Ulitin niya sala. Kung saan, nagsasala ka, ay naalala mo siya na meron pala. So, maganda tumigil ka muna. Pero kung brother, matanggal mo yan, kahit nagsasala ka, kung, halimbawa, tanggalin mo yung damit, hindi naman lilitaw ang araw mo, ito ay continue pa rin ang sala. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon siya ng najis sa sapatos, sinuro ni Jibril sallallahu alaihi wasallam, tinanggalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pero hindi niya niulit. Pero kung sakaling lilitaw, imposible, gaya ng sabi mo, lilitaw ang aura mo, pag tinanggal mo ang damit mo, nandun ang najis dahil kailangan badlawal mo yun. So, kailangan tumigil ka na at ulitin mo na lamang ang iyong sala sa ganito ay natin mga scholar. So, inshallah, madagdagan ba, huling nga sa ay isa sa mga basihan na kung saan ang alcohol ay najis ay nakasaad sa chapter 5 verse 19 kung saan dyan ay nakasaad na ang alcohol ay najis. So pangalawang opinion naman, brother, sa mga ating mga kapatid, nila ang kamar kapag ito ay sinalin nasa suka at ito ay halal na. Yan po. Anila, ang pagbabawal sa hadith ay hindi tahrim o haram. Sa halip ito ay pagbabawal na pag-iingat dahil kapag ang kamar ay naisalin sa suka, ito ay
ito ay ang kanyang kamar ay nawawala na ito. So ibig sabihin brother, dyan naman ay hindi haram. Hindi haram, Ibig oo. sabihin hindi rin yan najis. Hindi siya najis. Dahil nawawala nga daw, nila, sabi ng mga scholar. So sa ganito, ito ay hindi na najis, sabi nila. Ayaw lamang ng sugo, salam na ito ay maisalin sa suka dahil baka sa pagsalin na ito ay hindi mawala ang pagkakamar nito. So ibig sabihin lumilitaw pala brother, yan ay pag-iingat lamang. Pag-iingat, oo. Pag-iingat. So pwede pala kapag ang kamar na ito ay mapunta na doon sa pagkasuka, nawawala na ang mga alcohol nito, nawawala na ang pagkakamar. Ibig sabihin hindi ka na malalango, mawawala din ang alcohol niya. So sa ganito brother, Pinag-iingat lang tayo. Mari may matira na ano. katiting lang, Oo, katiting. pero hindi na siya nakalalango, hindi na consider itong Consider kamar. na kamar, So oo. ibig sabihin lumilitaw diyan brother na Ito ay hindi najis najis, oo. ang alcohol. So, isa sa mga opinion naman ng mga kapatid, ang pagbabawal dito ay base sa intention lamang. Kung ang iyong intention ay halimbawa na ang dates o kaya barley o nasa mga yung sasa ay gawin mong alak at bandang huli ay gusto mo itong isalin sa suka, ito ay haram. Haram, dahil ang intention mo, Oo. alak talaga. Kaya alak ang gusto mo eh. Pero kung gagawin mo suka, hindi intention mo alak bro. Yun, maaari pang Maaari dahil ang intention mo gawin mo suka, Suka bagaman lang, dumaan sa oo. prosesong alak. Pero ang totoo hindi najis ang alcohol. Alhamdulillah. So yun sa pangatlong opinion ng ating mga kapatid. Ang pangapat na opinion, pinagbabawal sa hadith na itong kamar ay gawing suka. Hindi dahil ito ay najis, kundi ito ay pinagbabawal bilang kamar. So malinaw brother, hindi pinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan na ito ay najis, Najis. kundi Oo. pinagbabawal niya ito'y kamar. Yan ang nakalalango. malinaw. Wala Oo. siyang sinasabing najis ang Oo. alcohol, kundi ito'y nakalalango. So dito malinaw na ang alcohol ay hindi najis sapagkat hindi ganitong pagbabawal. Ang pagbabawal ay Nakakalango, nakalalango. oo. So malinaw na hindi najis ang alak, kundi Ang ito alak. ay kamar. Ngunit kapag nadaan sa proseso na ito'y nagisuka at layunin mo ito'y gawing suka, brother, sapagkat mababa ng porsyento ng alcohol, bagamat may alcohol, kung ito'y najis, hindi mo magagamit, brother, dahil may alcohol. Hindi Pero na. dahil hindi najis ang pagbabawal, kundi kamar, dahil kung may halo ito ng kaunting kamar, ay hindi ito matuturing na kamar dahil may kaunting alcohol lang ito. So sa ganito, brother, pwede pala nating inumin ang mga may kakaunting alcohol. Konti, Tulad oo. ng strepsil, may 1 na alcohol, Alcohol. o mga juice, o mga suka, dahil dumaan sa proseso ng pagkakamar o alcohol, maraming alcohol, dumaan yan. So hindi najis ang pagbabawal, kundi nakakalango. Dahil sa nakakalango So lang pag siya. konti na ang kamar, ang alcohol, hindi Ito'y na nakalalango. maaari, oo. Hindi dahil sa najis, kundi ito ay sa pinagbawal sa kamar. Sa Ito- ganito, hindi na kamar, hindi na nakalalango. Sa ganito'y maaari nating inumin ng suka, makatikim. Totoo yan, oo. Ang pineapple juice, sapagkat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya sahaba, nagpapababat siya ng dates. Dates, oo, o yan, sa kaya Pangas mga yan, oo. Barley ng 24 hours. Imposible na walang alcohol na lumitaw sa ganong oras na tagal. Pero Mashallah. dahil hindi dumating ang alcohol sa puntong mataas upang maging kamar, ay iniinom ito ng Prophet Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. So yun po ang pinakamatibay na Ibig sabihin, opinion, Brad, oo. kung ang alak ay nailagay sa tubig at nagkaroon ng kulay la sa tamoy, hindi Ito, yan hindi najis, najis, malinaw, hindi oo. yan najis. So, brother, baka malango ka. Hindi rin. Hindi. Allowed din. Dahil bakit? Kakaunti lang kasing alak ang naipunta ron kapatak lang na hindi ka maaring malango. Malango, oo. Sapagkat hindi yan matatawag na kamar kung ang isang tubig Ay, na marami, anumang bagay oo. na likido Higit na ay marami. naluhan mo ng konting alak, hindi yan magiging kamar. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam inaluhan niyang dates ang tubig, nagkaroon ng alcohol, iniinom nila pati ang kanyang saba, Allahu Akbar. mayroon niyang alcohol. So pwede mo siyang inumin. Hanggat ang likido, brother, hindi mataas ang alcohol niya, hindi tatawaging kamar. Shut Ang sinasabi ng hadith na kahit katiting lang na mainom mong kamar, o mula sa kamar, kahit katiting, hindi tatanggapin ang ibadang 40 days and 40 nights. 40 nights, Ang oo. tinutukoy doon yung uminom ka ng katiting muna Puro, talaga sa puro. puro alak. Oo, yun ang kahit hindi ka tinutukoy. nalango. Ngunit kung ito'y nahaluan Ang tubig, at hindi oo. pumunta sa porsyentong mataas ang alkohol upang maging kamar, ito ay allowed nating Alhamdulillah. mainom tulad ng juice, tulad ng suka, tulad ng mga gamot, mayroong Oh, yan, gamot, maaari, ang mga ngayon yan. halo, ang mga gamot na yan, brother. Alhamdulillah. So, yun po ang pinakamabigat So na... dahil dito, brother, hindi ito najis at ito ang pinaka-majority Opinion, oo. na sagot ng ating mga scholar. Pinagbawal dahil sa kamar, hindi sa najis. So malinaw Najis, po, oo. ang alak po, ang alcohol po, ay hindi po ito najis kung maihalo sa tubig
magkaroon mang kulay at lasa, dahil hindi umabot ang mataas na alkohol, hindi maaaring maging kamar ito po ay malinis pa rin. At kung madikit sa ating balat, sa ating damit, sa ating lugar, ay mainam po na linisin. Ngunit kung hindi linisin, ito po ay hindi naman najis hanggat maiiwasang masinghot ito at tayo ay malango, sa ganito po ay obligado nating linisin ito. No, brother? Inshallah. So, alhamdulillah, na kung saan ay ilan sa mga benefit ng alcohol. Kung saan alcohol ay hindi najis dahil ito ay ginagawa ng ating mga kababayan, ng mga kamusta na ginagamit sa atin. So, pangalawa, maaaring magbenta at bumili ng alcohol at may halo nito kung mataas ay huwag itong inumin. So, ibig sabihin, brother, kapag mataas ang alcohol, maaaring kamar yan. Huwag natin gamitin yan. Huwag natin gawin yan, brother. Alhamdulillah. Pero kung ito'y mababa na nakahalo lang, hindi naman purong kamar, hindi naman purong alak, o hindi talaga kamar yan, na ihalo lang sa isang bagay, tulad ng gamot, tulad ng strepsil, tulad ng suka, tulad ng pineapple juice, dumadaan sila sa proseso ng pagka-alcohol, ngunit bumababa kapag nagiging maasim na, hindi na nakalalango, ito ay allowed na, hindi sila najis. So, alhamdulillah, dun sa nabanggit natin, pangalawa, may tatlong uri na kusa ng alcohol. Isa, mababang uri ng alcohol. Pangalawa, nakakalangong alcohol. Pangatlo, yung nakamamatay na alcohol. So, ano yung mababa, brother? Bigyan mo ako ng sample. Yung mga tulad ng mga nahihalo. nahihalo sa tubig. Mga ganyan, nahihalo sa suka. Pineapple. Pineapple juice. Ibig sabihin ito ay allowed sa Islam. Allowed sa mga Muslim na gamitin nila ito. Di ba? Oo. Yung isa naman, yung nakakalangong alcohol, yun yung mga natawag natin yung kamar na talaga. Hindi na talaga pwede. Lahat ng nakalalango. Na, so, hindi lang naman, yun, brother. Baka sabihin natin, bilang karagdaga alaman, ang anumang nakalalangong pagkain. Yan, isa pa yan. Kahit na sabihin mong halal, basta pumunta ka o nagtungo ito sa pagkalango, tulad halimbawa, tumain ka ng maraming talaba, na alam mo naman nakalalango yan, napasobra ka, nalango ka, ibig sabihin kumain ka ng haram. Pero alal ang kinakain mo. So lahat, sabi nila, ang kamar ay solid, liquid and gas. Basta ikaw ay nalalango, maging ito man ay sigarilyo, maging ito man ay tabako, hindi naman kinakain yan, hindi naman liquid yan, solid yan. Basta nakalalango ay kamar. Ngunit ang pinag-usapan natin dito, brother, ay alak, gawing suka. Ibig sabihin, ang pag-usapan natin dito ay alcohol, no? Nakakalango o kamar, hindi yung najis ang ibig sabihin sa hadith, kundi ang pagkakamar. Bakit patanggal ang pagkakamar? Malango ka pa rin kahit suka. Bilang pag-iingat, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gawin bilang pag-iingat lamang. Hindi bilang najis. Hindi bilang najis, kundi bilang pag-iingat. Na ito'y baka hindi matanggal ang pagkakamar kung gagawing suka ang alak na naka-stock. So isa sa mga may bibigyan natin pangatlong benefits na kung saan, kung ang kamar o alcohol ay sumayad sa atin, ito ay hindi najis, tulad na sabi natin kanina. Ganon din. So brother, pwede bang humingi ng sample sa sinabi mong mataas na alcohol? Kasi hindi mo nabanggit kanina, sabi mababa. Tapos yung kamar yung nasa gitna. Saka yung nakamamatay. Yung nakamamatay, brother, yung malakas na alcohol. Pwede bang yung mga yung mga alcohol na sin yung rubbing. Like for example, yung pabango, brother. Pabango, yan, mga ganyan. Malakas ang alcohol nito. Pero sino maaaring uminom ng pabango? Yan ang walang mamamatay ka. Ibig sabihin malakas kasi ang alcohol. Tama ang sabi mo, brother, tatlo ang alcohol. Mababa, nasa pagitan, at nakamamatay. Nakamamatay tulad ng mga pabango, may ma-alcohol yan. Alay, walang maaaring uminom ng pabango, mamamatay ka sapagkat napakataas ng alcohol ng mga pabango, brother. Ibig sabihin, may tatlong kondisyon nga ang alcohol. Tatlong klase ang uri, no. So ito na sabi natin kanina, yun nga kung ang kamar o alcohol ay sumayad sa atin, doon sabi mo kanina na ito ay hindi najis. Ganon din sa tubig, ang tubig ay mahaluan ng ganito, ang tubig ay nagiging tahir. So maaari dahil hindi mo masikmura, dahil nakulay siya, maaaring magtawag ka tahir, pero najis, hindi siya magiging najis dahil hindi naman najis ang alcohol. So isa pa, ang lahat ng may halo na alcohol na mababang porsyento ay halal. Yan na sabi natin. So example, suka, sabi mo na, juice, strepsil, gamot, yan po ay mga halal. Tsaka malalagay tayo sa kahirapan, bro, kapag ang mga bababang porsyento ng alcohol ay haram din. Dahil lahat ng gamot, ng mga syrup ay mayroon lahat yan na alcohol. So dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, hindi tayo linalagay sa kahirapan, alam niya lahat ang mangyayari. So ito ay allowed sa atin. Sapagkat unang-una, alam din ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gamot na kailangan ng tao ay bibigyan balang araw ng katiting na alcohol. Ngunit hindi ito kamar, hindi ito purong kamar, at hindi marami ang kanyang alcohol, kundi katiting na katiting lang na hindi aabot sa puntong pagkakamar. Ngayon may mga gamot, sabi nila, brother, na inumin mo
malalango ka. Alhamdulillah, dahil mataas ang kanyang alcohol. Ngunit in case of necessity, hindi naman ganun ang pag-inom nun. Kutsa-kutsara lang, in case of necessity, wala tayong ibang makuhang gamot. Maliban dyan, even na kahit may alcohol, ang haram ay nagiging halal. Ngunit huwag mong inumin ng itong marami sapagkat malalango ka. Malalango ka. Bagamat mataas ang alcohol niya, brother, ngunit in case of necessity, ito ang kailangan, sabi nila, ito ay maaari natin gawin. Sabi naman ng iba, ay hindi natin maaari gawin. Allahu alam. Inshallah. So, alhamdulillah, isa sa mga mararagdag natin, maaring gawin ang proseso ng suka. Oo, juice at iba pa at suportahan ito. Dito kanina Kahit sinabi dumaan natin, siya oo. ng puntong kamar, ng prosesong kamar, bro. Dahil bababa yan ang alcohol niya pag pumunta na Bababa dyan na sa siya, oo. pagkaasim niya ng suka, juice. Bababa na yan, hindi na magiging kamar yan, hindi na makakalango yan. Kahit umubos ka pa ng 5 latang juice, hindi ka malalango, bro. Dahil wala na yung alcohol na mataas, Pagka-alcohol masyadong niya, oo. mababa na. Kahit isang timba pa rin na juice, sabi ng scholar, hindi ka pa rin malalango. Dahil ang alcohol niya sobrang baba na. Hindi na umabot sa puntong pagkamar na maaaring malango sa tao, mababa kasi ang alcohol. So, inshallah, doon tayo sa puntong kamar ng brother. Saan? Anong paalala meron sa kamar? Oo, brother, Ayan, kung oo. ang mga haram ay Oo. ang kamar, ang nakalalago ay Bakit ito ininom naging natin bawal? o kinain Oo. natin, ano mayroon tayong may babahagi, brother? Inshallah, ang sino mang uminom nito, siya ay nakagawa ng major sin. So, ibig sabihin kapag Oo. ang kamar ay nainom, nakain o nasingot, Pero nabanggitan sa hadith kanina. ito po ay Oo. malaking kasalanan. Ibig sabihin, tauba lang ang katapat, brother. So isa pa, ang sino mang magsabi na ito ay halal matapos makarating sa kanya na ito ay haram, siya ay lumabas sa Islam. Ibig sabihin, gawin mong Oo, halal major ang kafir, alak, oo. halimbawa, sabi mo halal to, hindi tama yan, ito ang tama, halal to ang alak, o iba pa, ikaw ay naging kafir. Kafir, o Lumabas ka major sa pananampalatayang Islam. So isa pa ito, ang kamar ay magkahalintulad ang batas dito. Dito man ay solid, liquid o gas. Yun ang sabi natin kanina. Sabi mo. Isa pa, ang sino mang kumain o uminom nito kahit na katiting lang ay uminom ng haram o kumain at ang kanyang ibada ay hindi tanggap 40 days, 40 days, 40 ibig nights. sabihin, hindi ka magkakaroon ng reward sa Allah Reward subhanahu wa ta'ala. lang, oo. Habang patuloy mong ginagawa yan, napapagod lang ang isang Muslim. Maging ang oo. kanyang dua ay hindi pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, oras na naman po. Alhamdulillah, Inshallah. nabitin na naman tayo sa oras. Alhamdulillah, ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana nga ay may makatulong pang mga kapatid, no? So, ganun ay madagdagan So, yun, pa. napakagandang paksa So, po, brother, inshallah. sa iyo ang pagkakataon upang Alhamdulillah. magpaalam na tayo, brother. Ganun po ay muli kami ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay pinatapos sa ganitong sitwasyon at kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kung kami po ay nakagawa ng mali o nakapagbanggit ng mali at ganun po sa mga kababayan natin na nakikinig kung kami po ay nakapanakit sa inyong mga damdamin kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo. So inshallah sa susunod na Miyerkules po ay kami dito ay magkita-kita dito sa program Islam Solution for Humanity. So subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Ismail Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.